Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Po mo. Sama mo yung asawa mong mukhang palaka. Alam mo naman may pwesto sa gobyerno ang buwa. Kaya Sara. Pakinggan nyo Yan ang totoo. Yung Marcos. Sama mo yung asawa mong mukhang palaka. Alam mo naman may pwesto sa gobyerno ang buwa. Kaya nangyari. So ayan amukan to, tandaan nyo. Kasi si PBBM, minura po. Minura-mura. Pati po si First Lady Liza Marcos nilait. Hindi hindi marunong manalamin ang kutong lupang to. Diba? Kumukha lang po yung pag-uusapan natin. Ang layo mo naman sa mga Marcos. Ang layo mo naman kay First Lady. Sabi ko nga, pati dumi ng kuko ni Pangulong Bongbong Marcos, pati dumi ng kuko ni First Lady Liza Marcos, hindi mo ka-level. Diba? Mukha mo pa lang, parang ilong mo pa lang. Parang ng ilong ng gorilya. Diba? Parang ilong ng gorilya na gustong higupin lahat yung hangin. Ayop na pagmumukha yan. Diba? Pagmumukha yan. Hindi ko maintindihan kung tao ba itong hindi, yung kurimaw na gorilya, naging vlogger na. Ang yayabang ninyo, mamaya papasikatin pa kita sa Facebook. Hindi lang dito sa YouTube. Pati sa Facebook, sisikat ka. Ha? Papasikatin kita. Galingan mo magmura. Murahin mo ng murahin. Diba? Diyan kayo magaling Yung magyabang sa harapan ng kamera. But in reality, mga supot na mga baklang inutil kayo na pinutok ng nanay nyo sa kanal. Pinutok lang kayo sa kanal yung iba, pinutok sa iniduro. Pero anong klaseng ilong yan? Ang pangit-pangit mo. Ang pangit-pangit mo, men. Dapat yung nanlalait, yung mga gwapo, yung mga magaganda, pero mukha yan. Walang hiya. Kayo ano reaction nyo dito, mga vlog? Comment down below. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating topic ngayon, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ikumpara mo yung ilong mo sa ilong ko. Layo ng ilong mo. Ilong yan. Ang inang ilong yan, ha? Mukhang hihigop ng isang timbang tubig, Grabe to. So, pakinggan natin yung kanyang sasabihin dito. Status ngayon ni Marcos, isa na siyang desperado. Takot siyang maupo si VP Sara. Si PBBM daw po ay takot maupo. Si Sara Duterte, sa tingin ko hindi naman. Hindi naman takot. Kasi unang-una, walang sinabi yung Pangulo na takot. Takot siya pag si Sara Duterte yung nakaupo. Wala. Kayo, gumagawa lang kayo ng kwento. Gumagawa lang kayo. Sa totoo lang, ang takot dito, mga Duterte. Takot. Alam niyo bakit? Ginagalingin nila yung manira ngayon kasi ito na yung chance nila. Ito na lang yung chance nila. Siraan si PBBM at mapababa si PBBM. Kasi next year po, pag panahon na ng butuhan, wala na pong pag-asa si Sara Duterte. Kasi sinusuka na po siya ng taong bayan. Kinakahiya na po siya ng taong bayan sa totoo lang. Kaya ang pag-asa na lang na ngayon ni Sara Duterte, ang mapabagsak. Ang mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang. Period. Tuloy natin to. Dahil pag si VP Sara ang naupo, alam niya na may kalalagyan siya. Narinig niyo yun? Pag si Sara daw nila na bobo yung makaupo, may kalalagyan daw si PBBM. So anong silbi nun? Kung si Sara Duterte yung mananalo, halimbawa lang, kahit malabo, gaganti lang. Hindi magtatrabaho ng matino. At hindi talaga magtatrabaho, magnanakaw lang. Magnanakaw lang yung mga Duterte na yan. Diba? Magnanakaw yung mga Duterte na yan.
Oh. Kasi nga, may history sila ng di umano yung pagnanakaw. Diba? Puro ilong na lang yan, wala nang muka. Oh. Dahil pag si VP Sara ang naupo, alam niya na may kalalagyan siya. Oh, gaganti ng gaganti. Hindi magtatrabaho, tamad. Ngayon pa nga lang, wala na, hindi na nagtatrabaho eh. Oh. Bubuto niyo pa ba yung mga tamad na tao? Tanga-tanga na lang po yung bubuto dyan. Kaya kahit ano na lang gagawin nila. Pera ng bayan ginamit para pabagsakin ang VP Sara. Saan banda? Hindi ko nga makita. Oh. Saan banda? Hindi ko alam nga na ginamit pala yung pera ng taong bayan para pabagsakin si Sara Duterte. Sabihin mo, bubo lang kasi si Sara kaya bumagsak siya. Oh. Buba ba? Buba. Oh. Ikaw ba naman banta-banta ka dyan? Tama ba yun? Banta-banta ka? E di nilaglag mo yung pangalan mo. Sinira mo yung pangalan mo. Yan ang totoo. Yung Marcos, puto mo. Sama mo yung asawa mong kang palaka. Alam mo naman may pwesto sa gobyerno ang buwa. Kaya na niya rin. Yun pa nga eh. Yun pa nga sinasabi mo walang pwesto sa gobyerno si First Lady. Pero tingnan mo ang daming nagagawa ng First Lady. Oh. Oh. 'Di ba? Ang daming nagagawa ng First Lady. Si Digong noon, anong ginagawa? Nung siya yung presidente, manghalik ng mga pangit na babae. Mga pokpok na babae, hinahalikan habang nakatutok yung media sa kanya. Oh. Gusto niyo pala yung bastos na tao, bastos na lalaki. May walang respeto sa babae. Gusto niyo yun? Bagay, idol niyo. Diba? Walang respeto sa babae. Oh, binabastos. Bastos. Walang kwenta. Lutang ata yung, ano daw? Nakikita ko, idol. Oh. Mamaya, kukontent ko rin ito sa Facebook. Oh, gusto kong pasikatin. Sige, magmura ka. Murahin mo. Kaya pagdating ng eleksyon, magkakaalaman. Pero ewan ko lang, kung makatakbo pa yan si Sara Duterte kasi magfa-file na naman sa kanya ng impeachment. Oh, Nelly, shoutout po ngayong February. Oh, pa-file na naman po siya ng impeachment. So, alam niyo naman, pag ikaw ay na-impeach talaga, hindi ka na pwedeng mag-vice mayor, hindi ka na pwedeng mag-mayor, hindi ka na pwedeng mag-vice president or president. Kahit kagawad, hindi na. Kahit anong sangay ng gobyerno, wala na. Impeach ka ni. Oh. So, yari talaga itong si Sara Duterte. Mukhang may kalalagyan talaga. Ha? Kaya, sabi ko nga sa inyo, ginagawa na lahat ngayon ng paraan ng mga DDS para lang mapabagsak si PBBM kasi nalalapit na po. Nalalapit na po ang pagtatapos ng kayabangan ni Sara Duterte. Diba? Kayo, ramdam nyo ba? Ako, ramdam ko eh. Na ang pagtatapos ng inyong pinakamayabang na Vice President, malapit na. Pagtatapos ng kayabangan. Tadtadan ng kaso, plunder, meron pang impeachment. Diba? So, sabi ko nga sa inyo, kung kayo po ay humahanga kay Sara Duterte, mahina yung utak nyo. Bakit ang galing magmura ng mga taong yan? Ganyan rin ba sila sa loob ng tahanan nila? Yan ba ito itinuturo sa kanila ng mga magulang nila? Matatapang lang po sila sa harapan ng camera. Pero in reality, babatok-batukan ko lang to eh. Babatok-batukan ko lang yan sa totoong buhay. Naku po. Babatok-batukan ko lang yan sa harapan ng kanyang pamilya. Tabang nanonood. Kawawa yan sa akin. Diba? Tandaan po natin, pag ikaw ay DDS supporter ka, Duterte supporter ka, DDS ka, bastos ka talaga. Oo, wala kang silbi. Palamunin ka pa. At tandaan po natin, pag sinabing DDS, nandiyan na po yan, mga manyakes, mga bastos, mga jakulero,
mga tumitira ng puno ng saging. Oh, ano pa ba? Oh, mga manyakis. Oh. Yeah, to, tumitira to ng puno ng saging eh. Oh, binubutasan niya yung puno ng saging sabay titirahin yan. Nang yan. Ang pangit-pangit mo naman pati pa puno ng saging eh, pinagdanasaan mo pang hayop ka. Oh, 'di ba? Mabuti pa nga po yung kalabaw eh. 'Di ba? Mapapagkatiwalaan at masipag pa. At may respeto pa sa amo. Ito wala talagang respeto to, bastos to. Sir Ballpoint man, pa-jacket, matagal na akong follower kay Tatay Ram din. Oh, sige, jacketan po kita, Jocelyn Tamayo. Oh, meron ka na pong jacket. Ayan. Oh. Sus Mariusip. Oh. Kaya, yung mga, ano niyo dyan, mga kalupaan niyo dyan, paano niya, palagyan niyo ng pader. Baka yung mga tanim niyo saging dyan, pag nasaan itong putang inan to. Ingat-ingat po kayo. So, kayo, ano reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga reaction, inyong mga komento. Ayan comment down below. At syempre mga pre, move na po tayo sa next topic. Next topic na po tayo.